alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF CAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong wala po kayong. Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF CAC. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalaw, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Marami akong nag-request kung anong nakikita ko kay Mr. Ito na po, basahin natin ang tunay niyang pangalan. Robin Hood Ferdinand Carino Padilla, also known by his Muslim name Abdul Aziz. Ako, sa totoo lang ho, idol ko ho ito. Idol, yan. Tingnan po natin, Robin Hood Ferdinand Carino Padilla. Ibigay mo sa akin. Tarot ko anong nakikita mo. Alias Robin Padilla. Kay Mr. Robin Padilla. Okay. Again and again, ito po ay tarot reading. Kung ano po ang nakikita ng tarot, i-interpret ko. Ayan. Tagabasa lang po ako ng tarot. Still, ang tarot po ang akin susundin. Again and again, this is for entertainment use po natin. Itapo ng pangit, yung maganda, i-accept. Ang katotohanan ay dapat natin i-reveal. Kahit ito ay tarot lamang. Ngayon, kung may masaktan at tamaan, sana'y huwag magagalit. Dahil ito po ay, again and again, ini-interpret ko lang po ang tarot. Ayan. Robin Padilla. Robin Padilla. Mr. Robin Padilla. From the name Robin Hood. Ito ay champion ng masa. Tandaan niyo yan. Kahit sirain ang kanyang pagkatao, from the name Robin Hood. Alam na natin yun, kahit hindi manghula. Alam yun, interpretasyon na yun. Hoy. Actually, si Robin Padilla ay talagang ito ha, correct me if I'm wrong ha, ang puso niya talagang makananay. Kaya ang tingin niya sa mga babae talaga respetado niya. May karakter siya ng isang strong na lalaki na kapag in-embrace niya ang isang babae o tinanggap niya sa kanyang buhay, ang respeto niya rito ay sagad-sagadan kasi lagi niyang iniisip ang kanyang ina. So, hindi naman iniisip na yung ibig sabihin, kung paano niya nirirespeto ang kanyang ina, ganun din niya nirirespeto ang mga babae sa paligid niya. Correct me if I'm wrong again ha. Baka may magsabi na naman dyan babaero yan, ganun. Actually po, si Mr. Robin Padilla o sinasabi natin na ang aktor na Robin Padilla, lapitin talaga ng babae. Nasa aura niya kasi maamoy, maalihimuyak, parang ganun. It smells something so much powerful smell. Dignified by a woman power. Ibig sabihin, naaamoy mo sa kanya na lalapitan siya ng babae. But for sure, may respect ito dahil nga napakataas niya ng respect sa kanyang ina. So, ang tingin niya for all the female na napapalapit sa kanya, ay tingin lang natin ay para siyang bad boy. Pero sa totoo lang, mataas ang respeto nito sa mga babae. So, yung mga nag-iisip na, babaero naman yan ang gagawin naman niya sa politika. Eto tandaan nyo, ang isang lalaki na mataas ang respeto sa kanyang ina, mataas din ang respeto niyan
sa kahit sinong babae. At malakas din ang respeto niyan sa kanyang sarili. Tandaan nyo yan. Lalaking lalaki talaga siya. Ayan. Sa ngayon, dumaranas si Robin Padilla ng napakaraming batikos. Ayan po. Ito po ay nagsisignifies ng kapag siya'y nag-iisa, kino-comfort niya ang sarili niya dahil napakarami pong batikos. Yung mga espada niyan, yan yung mga tumutuligsa, mga tao na ginagrado o tinitimbang ano ba talaga ang silbi niya sa politika. Yung iba binubuli na siya, stand by at the back. Ini-stand na siya at the back. Kaya ang lungkot po niya sa totoo lang, kahit po anong sabihin natin sa kanya, malungkot siya kasi tinitira siya ng mga personal, pati sa kanyang relihiyon, sa kanyang action, sa kanyang mga pinagmulan, minimenos ang tingin ng iba. Pero yun po yung tingin ng iba. Yan po, tingin niya ng iba. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na matataas. Yun, ang kino-question siya, minamaliit ang kanyang kakayahan bilang isang politician. At ito'y iniisip niya. Iniisip niya to, kaya lang tahimik siya, masculine kung tumanggap ng problema. Iniisip pero ayaw niya ng may nasasagabalan at ginagawaan niya ng paraan na solusyonan. Mananatili kang mataas ang respeto ng tao sa inyo, Mr. Robin Padilla bilang artista at bilang politician. Pero sa ngayon talaga, grabe ang pinapakita mo. Saludo ang mamamayan sa iyo sa ipinakikita mo na kahit artista ka, may kwenta ka. Sa pamamagitan ng pagtayo, kaya ka nakatayo, paninindigan, hawak mo yung mundo. Hinahawakan mo yung mundo, hindi ka nagsasalita, nakikinig ka. At kung saan tama, dun ka nakapanig. Bukod dun, mayroong kang paninindigan. Ayan hawak mo ang isang stick. Loyal kang tao. Naku, napakasarap mong, yung mahalin. Kaya na naman Hindi dahil idol ko to. Siyempre, artista Pero, tumitingin po ako sa karakter. Ang sinasabi ko po sa inyo ay ang karakter ng isang Robin Padilla. Tatayo at tatayo siya. Alam nyo siya? Actually, pwede siyang kapartner ni yung mga taga DDS or yung mga taga politiko. Pwede siyang kapartner ni Ma'am BP Sara. If ever yun ito po ay sabi ng tarot. Hindi po ito sabi ko. Alam niyo kung bakit ko sinabi? Explain ko po sa inyo. Marami ang sumisira sa kanya. Dagat nga Pero ang paninindigan niya, tandaan niyo po, to be a true servant of the universe or yun na lang sa Pilipinas, kinakailangan ng loyalty, kinakailangan naranasan niya ang hirap ng pakikisama, ang hirap ng pagpapatunay sa kanyang sarili, at kinakailangang hawak niya ang mundo. Ibig sabihin, ang mundo hinahawakan niya with care. Ayan Ibig sabihin, takot siya mangurap. Diba? May reputasyon. Kasi nakakapagod na yung mga kurap. So ito, nakikita ng tarot, pwede siyang pagkatiwalaan ng buong mundo. Hinahawakan niya ang kanyang loyalty, hinahawakan niya ang kanyang reputasyon, at ang mundo, napansin nyo, gusto niyang iangat. So yan, mga dapat na pwede nating pagkatiwalaan. Pwede pong pagkatiwalaan si Mr. Robin Padilla. Nako, ayan, may isusulong siyang batas. Itong isusulong niyang batas ay, I think, more on sa kabataan, karapatan ng kabataan, and more on juvenile. Kasi dun nga siya naranasan niya ang kulungan. So may isusulong po siyang isang batas tungkol sa pamamaraan ng mga taong nakakulong, bata man ito o matanda. Let's wait po kung anong gagawin niya. Pagsulong po ito ng batas. Ayan.
At aaprubahan po yun ng lahat ng mamamayan. Tinitimbang niya ngayon ang sitwasyon. Sa totoo lang, na nalungkot naman ako, dumadana siya ng depresyon na kinakaya lang niya kasi ayaw niyang ang kanyang ano ba yun, yung paniniwala bilang Muslim and bilang Kristiyano ay pinapakialaman at binabastos. Sa totoo lang po, hindi ko akalain na ang isang tao na may pangit na reputasyon sa pag-aartista, pag nagbago, totoo yata yung kasabihan na ang isang tao, pag nagbago at nakita niya ang sarili niyang dadaanan, magbabago siya. Determinado po siyang magbago para sa kanyang ina, kahit pumanaw na ito, sa kanyang minamahal na asawa, sa kanyang mga anak, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Nako, itong mga ganitong tao, dapat po nating mahalin at tangkilikin. May mga, sila yung mga taong sawa na. Ayan, babaeng nakabaliktad, ibig sabihin po nito ay dating katarungan na hindi pa niya alam ang tama at mali. Panahon pa ito nang siya'y lasing na lasing pa sa kanyang pag-aartista, kanyang kasikatan. Kaya, doon lagi siyang sinisira yung nakaraan niya. Pero maniwala po kahit sa hindi, kaya po nakabaliktad. At ang pusang itim ay nandyan. Ibig sabihin, yung mga taong katulad ni Sir Roven Padilla na dinanas na ang buhay na masagana, masarap. Dinanas na rin niya ang buhay kulungan. Dinanas na rin niya ang buhay pakikisama. Ito yung mga tao na sa totoo lang po, maraming isi-share na experience at maraming magagawa kasi ayaw na nilang balikan ang ganun at ayaw na nilang mahawa pa ang ibang tao sa isang sitwasyon na wala nang parang laging wala nang second chance para sa ibang mga taong makitid ang kanilang mga utak sa mga taong nagbabago. So dito baliktad na siya, bagong tao na siya, kumbaga newborn na siya. Matatag. Hindi susuko sa anuman laban ng buhay. At may ipagpipilitan siya na ilaban ang katotohanan, ilaban ang pagbabalik. Ito po, loyal po siya kay dating President Duterte. At ipaglalaban at hihilingin niya sa lahat ng mga nakaupo kahit sa presidente, kaya hawak niya po yun, ang kalayaan at pagbibigay ng chance sa dating presidente. Loyal na loyal siya. Gagawin niya ang lahat. Kakapangilabot naman. Dumanas siya ng mga nakaraang lungkot, sakit, ayaw na niyang balikan. Sa ngayon, ipakikita na lang daw niya sa buong mundo na siya ay isang matinong mamumuno. Hindi man perpekto, pero hindi siya magnanakaw or makikiisa sa mga sinasabi nating korap na namumuno sa ating gobyerno. At ito'y isinumpa niya sa harap ng kanyang ina na ayusin niya ang buhay niya. Wala na yung nanay niya. Kaya lang, pag-ingatan lang ni Sir Roven Padilla ang kanyang mga tuhod, ang kanyang likuran, ang mga buto niya. Kasi mga injuries ito. Yan, mga injuries. Masaya na siya sa pamilya niya ngayon. Hanggat maaari, masaya na rin siya sa kanyang posisyon bilang isang politiko. Ang dinaramdam lang niya talaga, kaya ganyan nakabaliktad, is wala na siyang panahon para sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, pero worth it naman, na-appreciate at darating ang panahon, aangat pa ang kanyang posisyon sa politika.
Mhm. Hindi lang panukala ang gagawin niya tungkol sa mga taong nakakulong, kung hindi panukala rin para sa proteksyon ng mga babae. Yan. Ba? Dalawang ang panukala. At isusulong ng ating Mr. Robin Padilla ang karapatan ng mga Muslim. Meron siyang gagawing batas na karapatan ng mga Muslim. Hindi ko alam kung ano to. Pero ito ay maganda kasi parang itataguyod niya ang kahalagahan at proteksyon sa mga katutubong Muslim. Siya ang parang maging spokesman siguro or basta maganda po ito. Siguro pagod na siya sa mga kalokohan ng kabataan. So magiging mabuting leader po siya ng anumang posisyon sa politika. Magiging magaling po siya at gusto niyang buhayin ang pangalan ng nawala niyang ama. Kaya ganyan na. Ibig sabihin, nakatanim sa isip niya, sa puso niya, ang lungkot na naranasan nila dahil sa pagmamahal ng kanyang ama sa politika. Kaya hindi niya bibiguin ang kanyang yumaong ama. Meron lang siyang ikukorek na kapatid. Ayan. At magagawa niya yun. Sariling kapatid ito, lalaki, ikukorek niya. Hindi ko alam kung makakapag-adapt ba sila ng baby boy or magkakaroon ng baby boy sa kanyang pamilya. Walang linaw ito kung sa asawa ba niya or mag-aampun siya. Ayan. Ang ganda na nakita ko kay Robin Padilla. Kaya lang ito galit. Galit dahil marami ang hindi makaunawa at marami ang nandiliit sa kanya dahil parang hindi makapaniwala na ang isang Robin Padilla na magaling sa action ay madadala ang galing niya pagdating sa politika. But the tarot is saying, yan ako, nalusot. But the tarot is saying na magiging siyang tapat na politician at nasa dugo niya talaga ang pagiging politiko. So maganda po ang tarot ko kay Mr. Robin Padilla kahit galit na galit siya dito kasi nilalaban niya ang karapatan ng Muslim at ng Kristiyano na equality. And gusto niyang gumagawa na marahil siya ng panukala, panawagan at ang pagiging loyal niya kay Tatay Digong Duterte, ipupush niya talaga. Come what may. Kahit nga daw ang sabi, kahit ang sarili niyang buhay ay ilalaan niya para makauwi daw si Tatay Digong Duterte. Kasi ayan. Attorney Loto, kindly answer the question. Yes, sir. Oh, yes. Ano pong, pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo? Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at So, yung meron Makati po, no? Court yun. Oo. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na fake yung notary diyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, may scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinaghahanap din ng... Ano pong kaso po Bureau of yung Immigration. ipinatong sa inyo? Anong kaso? Hindi ko maalala, Your Honor. May mga kaso doon na nakalagay. Pero again, sabi Wala ko po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo? ah,
If I'm not mistaken, arbitrary detention, may Mhm. ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor. Kasi napakakapal po nitong hawak ko. Wala akong problema, Your Honor. Oo, Sasagutin po kakapal. namin yan. Opo. Sasagutin ko Hindi po niyo yan. pa po nasagot magmula noong February 29 Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya. na nakarating po sa inyo. Wala pa. Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, Mhm. siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin So, ibig niyo binigyan ng pong pansin. sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to. Dapat may notice na ako from Ombudsman. Oo, di ba po dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin? Precisely, Kasi Your Honor. Hinihintay ko nga po yung notice from Ombudsman na pag meron na hong notice Wala ng po kayong Ombudsman- notice hanggang ngayon? sa Wala pa Ombudsman? po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor. Mas maganda po, maharap nyo kagad. Definitely, hindi ko lalong-lalo namin na po. tatakbuhan yan, sir. Kasi napakahalaga po ngayon nito. Yes, sir. Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga. Yes, sir. Opo, at ito po mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito. As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir. Opo, opo. Meron po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakayan nyo tungkol sa Romanov. Yes, sir. Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov? Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia. Sa Russia. Opo, Opo. opo. Sino po ba yung nakakalaban ng Tsar? Again, hindi ko po maalala, hindi ko po nakita yung buong... Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov. At Yes, sino yung nakakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family. Yes, sir. Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr., ang number 1 na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nikolai at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo? Yes, sir. Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista? Sino po, sir? Ay di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako Gusto ko lamang pong alamin ninyo. Yes, sir. Well, insofar as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste. Yun Na po yung... sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista, kaya nagkaroon ng threat noong 1986. Yes, sir. Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapagkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon? Wala po akong personal knowledge, sir. Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTF-ELCAC. Hindi po alam ng NBI yun. Well, nag-NTFL ka siya, pero yung factual circumstances doon, Factual, wala pa po akong... wala po kayong. Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTF-ELCAC. yes, Your Honor. Opo. Isa na lang po, ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli.
Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo. Ng pangalawa, sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo. Narinig ko po kanina. During that time, Yes or no lang po. during that time, ongoing ho ang validation namin, So, sir. ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong... Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir. So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge. In so far as the cybercrime division is concerned back then, Hindi po, ongoing ngayon ho po. yung Yes or no po? validation. Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po. Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po namin. Attorney Lato, kindly answer the question directly.